Fresh po yung Ola na pag-uusapan natin dahil yung pangalan niya ay si Fresh Loan. Safe online loan na makikita po sa Google Play Store kaya dito ko siya din-download sa aking Android na phone. So, yung loan app na to ay sabi nagpapahiram ng up to 50,000 pesos at claim niya, registered pa siya. Huwag kayo basta-basta maniniwala. Kaya din-download ko siya para sa inyo, sinubukan ko siya para mabigyan ko kayo ng heads up or tamang expectations. At nung nakita ko yung offer niya, may pa 6 terms pa siya. Kaloka guys. So, huwag niyo munang i-download, panoorin niyo lang yung video na to para at the end of the video, saka kayo mag-decide kung susubukan niyo siya o hindi ha. So, keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito pinag-uusapan yung mga online loan apps. And yung loan app na to ay si Fresh Loan. Dapat bang utangan? Kasi nag-offer siya ng 6 payments daw. Pero baka fake news yan. This video is not sponsored. It is based on my personal experience. So pag-usapan na nga natin itong si Fresh Loan bago po kayo magalit dyan. Kasi alam ko naghahanap kayo ng mauutangan guys. But always be careful. So yun, din-download ko siya para hindi na muna kayo mapadownload. 4.6 stars pa siya. And nung chinek ko, yung lahat ng nagbigay sa kanya ng review, kasi 1,000 na yung nagbigay sa kanya ng review, halo-halo. May mga nagsasabi napaka-okay. May nagsasabi hindi siya okay. At may nagsasabi na yung iba, nagbigay na lang ng stars para lang mga, sige, tapusin na natin pag-a-apply na to. May bumungad na yung sabi is 1,000 daw yung offer, tapos yung natanggap, may kaltas. Ayan. Kaya dapat guys, may nag-iisipan bago tayo umutang sa mga ganitong klaseng mga loan app. Yung platform na to ay pwede namang magpa-delete daw. Sabi niya, pwede rin magpa-delete. Pero huwag nyo nang hintayin na mapunta kayo dun sa part na yun guys. Kasi hindi natin alam, okay? Nakakapagtataka kasi ito guys yung loan app na to ay registered. Yung Just Smile Lending Corporation. Yung sinasabi niyang ang parent corporation niya daw. Pero dun ako sa SEC na website, yung nakalagay dun si Fresh App. So hindi ko lang alam kung itong si Fresh App at si Fresh Loan ay iisa lang. Importante kasing accurate, di ba? Dapat yung talagang magkatugma. But anyways, yun nga, silipin na lang natin. So ayun guys, pagkatapos ko siyang din-download, bumungad po yung kanyang authorization instruction. So bali dito nakalagay kung ano po yung mga sisilipin nyo sa cellphone natin. Kasama na din yung mga access to location, access to camera. Alam nyo na yan. So mag-a-accept kayo dyan kung payag kayo. Otherwise, hindi kayo makakapag-continue. Kaya yun nga, ako na muna yung nag-try. Tapos may ibigay yung aking phone number. So nag-send din siya ng OTP. Tapos hintay sa OTP guys. Napupunta pala sa spam. Nakakatakot kayo mga ganun klaseng loan app. At galing pa kay Peso Online ha. Gusto nyo pang may access dun sa cellphone. So kailangan mo rin yung i-grant. So bumungad to 50,000 pesos daw yung pwede nyo pahiram. 91 to 360 days pa daw. Tapos interest rate is 0.05%. Kiniklik ko yung borrow now, tapos humingi po siya ng access to location, allow ko daw siya sa mga messages, humingi na siya ng mga personal information kasama na yung ID. So mga IDs na tinatanggap ng loan app na to kasama yung MID, passport, SSS, PRC, driving license, postal ID, national ID, pwedeng electronic ha, GSIS, PhilHealth, but we always ask, is it really worth our personal information? Is it really worth na magsabit tayo ng ID? So ganitong loan app, pipicturean mo siya, tsaka i-fill out mo yan, and meron po siyang mga optional na information. Hindi mo kailangan i-provide yung Facebook mo, although andito siya eh. Kung sinabi mong housewife or unemployed, wala na siyang masyadong tanong. Pero kung sinabi mo naman sa kanya na accounting or employed ka, o ayan, may hingin pa siyang other information. Kung sinabi mo unemployed or housewife, wala na. Magpo-proceed ka na lang dun sa ano. And then mapupunta ka na sa educational background. Nasa inyo na yan. Just answer it the best that you can. And then, next page is yung credit card quantity. Hello? Mapupunta ka pa ba sa ganitong Ola kung may credit card ka? Yung credit card, 3% below na yung interest. Mag-o-Ola ka pa ba talaga kung may credit card ka? Pagkatapos contacts, 2 contacts lang yung ibibigay mo sa loan app na to. Pipiliin mo dun sa phone book, pero dapat mag-abiso kayo ha kung sino man yung nilagay nyo dito. And then mag-facial recognition. Okay, pagkatapos ng facial recognition, yun, e-wallet or bank na. So, binigay ko sa kanya yung GCash. Saka na lumabas yung kanyang offer. Yung offer niya, sinasabi niyang, ayaw niyo pa-screenshot, mga kabe. Pina-screenshot niya yung lahat, pero yung offer ayaw. Ayaw niyang mabisto siya na hindi naman pala kagandahan yung offer niya. Kasi sasabihin niyang 1,000. O, lumabas yung 1,000. Which is okay naman sana kung pang emergency, pang tawid. Yun. Pero yung hindi maganda dito, yung parang niloloko tayo. Kasi, ayan, term 1. April 2022, 7 days lang, babayaran mo siya ng 1,076. O, may patong. Okay. And then, pag
wag niyo munang i-withdraw money kasi baka magsisi kayo. I-click niyo yung view more. Kasi pag click niyo yung view more, doon niyo makikita yung yung kaltas niya. So, joke lang yung papiso-piso niya. Para kunyari masabi siyang installment tsaka long term pero niloloko tayo nito guys. And yun, hindi mo buong matatanggap yung offer niya. Say for example, sa 1,000, kakaltas po siya ng service fee na total na 330. So, that's 33% of your loan which is, hindi po yan pasado. Hindi po siya compliant sa SEC. O, ayan. Hindi po to maganda kasi 7 days pa lang bayad na. Yun nga lang pinapalabas nilang installment siya para kunyari pwede siyang mag-charge ng high service fee. So, ayun, kakaltas siya ng 330, account management fee 155, credit assessment fee 175. So, ayan nakalagay naman po dito na yung matatanggap mo na lang is 670 pesos. Which for me, kung ako masusunod ay no-go. But since gusto ko siyang itry, kung talaga bang nang-a-approve siya, kasi sabi ng iba, approve daw kaagad. Naku, hindi totoo yan. Hindi ako nang bigay ng stars sa kanya kasi ayoko nang magbigay ng 5 stars mga loan up na ganito. Obvious naman na hindi maganda yung offer niya, pero sinubukan ko pa rin yan para sa inyo. Yun naman yung iniisip ko eh. So ayun, reviewing siya for a few minutes at saka ko nalaman na reject at try again daw after 14 days. Pero wag na. Ayoko mag-try again sa ganito kasi nasilip ko na. Kahit na ayaw pa screenshot, na picturean ko naman guys na hindi naman siya totoong installment. So, ayun pa piso-piso daw para masabing installment. 1,000 yung offer, babayaran mo. May patong na ha, may kaltas pa. So, hindi yun okay para sa akin. Pero para sa akin yan ha. Nasa inyo pa rin yan. Kayo magde-decide kung utang kayo dito o hindi. Pero bago kayo mapadpad sa ganitong mga loan apps, subukan nyo muna yung mga OLA na legit at maaasahan and compliant sa SEC. And you can find these loan apps in this playlist, guys. Legit loan apps by Ate Red. Andun po yung mga matitinong mga OLA. So, bago kayo mapadpad dito, dun muna kayo sa mga matitinong mga OLA, mga SEC compliant. So, X po to sa akin. I hope hindi nyo pa siya nada-download kasi wag na nating hintayin na mag-request pa tayo na mag-delete tayo, ha? Dapat careful na tayo. Free lang po manood at mag-subscribe sa channel na to. Go ahead, watch as many videos as you can. Depende na yan sa gusto nyo panoorin. Pero gusto ko kasi magkaroon ng focus group kung saan yung mga comments na hindi ko basta-basta nami-miss ko yung mga comments na yan at hindi ko nasasagot kasi ang dami po nagko-comment. So gusto ko magkaroon ng focus group. Kung gusto nyo lang, meron po tayong membership. So yung isa, I just want to support the community, while yung isa, it's gonna be our focus group na parang nagkakape tayo for a monthly fee, na parang nag-sit down tayo at napapag-usapan natin yung mga things na gusto nyong pag-usapan. Members only. Pero kung ayaw nyo, wala pong pilitan kasi you can always watch my video and libre lang pong mag-subscribe at manood ng videos ni Ate Red. So, yun lang for now. See you on my next vlog. Bye-bye!